Isa sa pinakakakaiba at kinatatakutang insidente ng alien encounter sa kasaysayan ay ang Kelly Hopkinsville Encounter noong Agosto 21, 1955 sa Hopkinsville, Kentucky, USA. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang UFO sighting. Ito ay isang nakakakilabot na bangungot para sa isang pamilya na nag-ulat ng aktwal na encounter sa mga nilalang mula sa ibang planeta. Noong gabing iyon, ang pamilya Sutton at Taylor, na binubuo ng 8 matatanda at 3 bata, ay nagtipon sa maliit na farmhouse ni Elmer, Lucky Sutton, sa isang liblib na lugar ng Kentucky. Ang tahanan nila ay isang tipikal na bahay sa kanayunan, walang kuryente at tubig, kaya't gumagamit lamang sila ng lampara at poso para sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Isa sa mga bisita na si Billy Ray Taylor ay lumabas upang kumuha ng tubig sa poso. Habang siya'y naroon, isang kumikinang at kumikislap na bagay ang lumitaw sa kalangitan. Dumadaan ng napakabilis at bumaba sa isang kalapit na bukid. Ayon sa kanya, ang bagay na iyon ay may hugis disk at naglalabas ng makulay na ilaw bago ito lumapag. Agad niyang tinawag ang mga nasa loob ng bahay upang ipaalam ang kanyang nakita. Ngunit hindi siya pinansin ng karamihan, iniisip nilang baka isang bulalakaw lang ang nakita niya. Makalipas ang ilang sandali, nakarinig sila ng kakaibang ingay mula sa labas ng bahay. Nang lumabas sina Lucky Sutton at Billy Ray upang alamin ang pinagmulan nito, laking gulat nila nang makita nila ang isang kakaibang nilalang na naglalakad patungo sa kanila mula sa dilim. Ayon sa kanilang paglalarawan, ang mga nilalang ay may maliit na katawan, malalaking ulo at mahahabang tainga. Ang kanilang mga mata ay kumikislap na parang pilak at tila may metalikong kinang ang kanilang balat. Ang mga ito ay may mahahabang braso na halos umabot sa kanilang tuhod at ang kanilang mga kamay ay may matutulis na daliri na parang kuko. Ang kanilang kilos ay hindi tulad ng sa tao, tila lumulutang sila sa ere sa halip na naglalakad. Dahil sa matinding takot, agad na binaril ni na Lucky at Billy Ray ang mga nilalang gamit ang shotgun at rifle. Ngunit sa kanilang gulat, ang mga bala ay tila tumatalbog lamang sa mga ito na parang tumama lang sa bakal. Nang natamaan ng isa, gumulong ito sa lupa, ngunit agad din itong tumayo at muling lumapit sa bahay. Mula sa bintana, nakita nila ang isa pang nilalang na nakadungaw at nakatitig sa kanila. Muli silang nagpaputok ng baril at ang nilalang ay mabilis na tumakbo palayo. Ngunit hindi iyon ang katapusan. Mas marami pang nilalang ang lumitaw at pinalibutan ng bahay. Sa loob ng halos 4 na oras, ang pamilya ay nasa loob lang ng bahay, takot at paulit-ulit na binabaril ang mga nilalang, ngunit tila hindi ito nagkakaroon ng epekto. Sinubukan nilang isara ang lahat ng pinto at bintana, ngunit ang mga nilalang ay patuloy na sumisilip at tila nag-e-enjoy sa pananakot sa kanila. Isa sa pinakanakakatakot na eksena ay nang may isang nilalang na gumapang sa bubong at dumungaw sa isang bintana sa itaas. Nang barilin ito, hindi ito bumagsak. Sa halip, tumalon ito ng malayo at lumutang sa ere bago mawala sa dilim. Sa wakas, makalipas ang ilang oras ng matinding takot, tumakbo ang pamilya papunta sa pinakamalapit na presinto ng pulisya sa Hopkinsville. Takot na takot sila at halos hindi makapagsalita ng maayos. Dahil sa kanilang desperado at nakakatakot na kwento, agad nagresponde ang mga pulis, kasama ang ilang sundalo at mamamahayag. Ngunit nang bumalik sila sa bahay, wala na ang mga nilalang. Gayunpaman, napansin ng mga pulis ang ilang mga bakas at kakaibang marka sa paligid ng bahay, pati na rin ang tila gasgas sa bubong na posibleng dulot ng mga nilalang. Ngunit walang malinaw na ebidensya na magpapatunay sa sinasabi ng pamilya. Matapos ang gabing yon, ang pamilya ay hindi na nakakita pa ng kakaibang nilalang. Subalit, nanatiling palaisipan ang kanilang kwento. Maraming teorya ang lumitaw kabilang na ang posibilidad ng mass hysteria, panloloko o isang tunay na alien encounter. Ang ilang skeptics ay nagsabing maaaring mga kuwago lamang ang nakita ng pamilya, ngunit mahirap paniwalaan ito dahil sa detalyadong paglalarawan ng mga nilalang at ang haba ng insidente. Ang iba naman ay naniniwalang maaaring isang lihim na military experiment ang kanilang nasaksihan. Ngunit para sa pamilya Sutton at Taylor, ang kanilang karanasan ay tunay at hindi kailanman nagbago ang kanilang testimonya kahit na dumaan ang mga dekada.
Ang Kelly Hopkinsville Encounter ay naging isa sa pinakakilalang alien encounters sa kasaysayan at naging inspirasyon sa maraming pelikula at palabas tulad ng Close Encounters of the Third Kind, 1977, ni Steven Spielberg. Ang konsepto ng Little Green Men na madalas lumabas sa sci-fi stories at mga UFO documentaries at alien-themed investigations. Hanggang ngayon, nananatiling isa sa pinaka-misteryosong kaso ng alien encounters ang Kelly Hopkinsville Incident. Totoo man o hindi, ito ay patuloy na nagbibigay ng kilabot at palaisipan sa marami. Ang kwentong ito ay patunay na marami pa ring hindi maipaliwanag ng mga pangyayari sa mundo. Totoo bang may mga nilalang mula sa ibang planeta? O ito ba'y bunga lamang ng takot at imahinasyon? Sa huli, nasa atin ang paghuhusga. Ngunit isang bagay ang tiyak, ang Kelly Hopkinsville Encounter ay isang kwentong mananatili sa kasaysayan bilang isa sa pinakakakaiba at nakakatakot na alien encounters na naitala. Kayo, ano ang masasabi nyo dito? Ilagay ang inyong saloobin sa comment section at huwag mong kalimutang i-like kung nagustuhan mo ang videong ito. Malaking tulong na yan para sa aming maliliit na content creator. Mag-subscribe na din kayo at i-hit ang notification bell para maging updated sa mga susunod na video.